Hello guys, it's me again. Tagal na natin din nakapag-vlog, no? Kaya magbawi tayo ngayong bakasyon. So ito na nga yung kwento ko. Nagpunta kami ni na mama at papa dito sa may 7-Eleven para mamili ng mga pagkain kasi meron kaming young adult retreat sa may Kalumpit. Medyo dinamihan na nga yung bili namin para may makain ako sa biyahe or kahit sa pagdadausan namin ng retreat. Kinabukasan, gumayak na ako at nakisakay pa kay Kuya Claude. Bumawi kami dito sa may Burger King para bumili ng pagkain. Syempre, rice meal yung in-order ko worth 155. Sulit naman siya so far kasi masarap naman. Then after that, nakarating na nga kami dito sa Lawis Kabayan. Kumanta ng folk song. Nagpa-register na rin ako at ang cabin na pagtutuluyan ko ay sa may Balay Paraiso. The next noon ay pumasok na ako sa may function hall. Marami-rami na rin yung mga kabataang naroroon. Nagulat pa nga ako nung natawag yung pangalan ko kasi kakwentuhan ko si Jemari. Tamot naka-jackpot pa ng pepero. Alam mo, kung ba't tinawag yung pangalan ko tapos sa sobrang kalutan. Unto our God, your matchless endless love, unreal strength, this is our God, every tribe sing praise. Purihin ka sa awit, itataas ang langit tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, itaas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Nagbigay din ng house rules si Kuya JD para walang problem during the entire event. After that ay nagkaroon kami ng groupings na pinangunahan syempre ni Ate Yayo, and later on ay nag-sharing din kami. There's a struggle talaga in every time that we are making some things that we need to accomplish, but still kailangan talaga natin ng tiwala sa Lord at tiwala din sa sarili. So ito nga pala yung mga kagrupo ko led by Kuya Jeff and Ate Patty. Bandang tanghali, kumain na kaming lahat, no? Target lang ko talaga yung Shanghai. Ewan ko ba, hindi talaga mawawala sa mga kainan yung Shanghai, lalo't kapag tilapia yung laman. Maliwalas naman dito sa may Lawis Kabayan, para ka talagang nasa probinsya kasi may mga puno, saka damo, ganyan. Though yung design ng mga bahay ay modernized na. Lalo naman na rin gawin na to. Yung design kasi, para siyang setup sa Encantadia, yung sa Lireyo. Lang, share ko lang. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Then after that ay nagkaroon kami ng afternoon session with Pastor Ike. God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds. Ating ka ng tao nagyayabang, may pinagtatakpan siyang kahinaan. So, araw-araw mong iisipin when you pray. And after this ay nagkaroon ulit kami ng sharing together with my groupmates. Sa God first kasi dahil doon natin sinisigap yung magaya natin sila kung paano kasi Pinapunta na kami sa kanya-kanya naming designated rooms para doon ilagay yung mga gamit naming dala. And syempre, doon na rin kami matutulog kinagabihan. Ay ano. Hello po.
Balay 2, Paraiso. Alam mo ba kung saan yung Mendila? Hindi ko lang alam, kuya. Ngayon pa lang ako nakarating dito. Ayan, so magsistay-in kami sa Balay 2, Paraiso. So hahanapin natin kung saan banda ang room namin. Kasi first time ko lang dito. Susundan ko na lang yung mga kagrupo. Kuya, dyan po ba? So marami tayong bit-bit. Bit-bit ko na naman ang bonbon. Maganda actually dito sa Labis Kawayan. So ito na po yung aming pagsistay ang kwarto sa Balay Paraiso. Ayun! Yan, so aakyat tayo sa second floor. Atik! So, cute tayo. Hanap tayo ng kwarto. Dad, sama mo naman kami sa vlog. Ayan. Hi guys. Bego. Hello guys! Sino po pwede kumakata? May naka-reserve na dito? Wala pa siguro, no? Ayan, wala na ba? Malambot yung hinigaan ko, though may katabi ako dito mamaya. Pero din naman yung big deal sa akin kasi lahat naman kami dito magkakatabi-tabi, so wala namang ano dun, problem. Anyway, ito yung top view ng pinagsistayan kong cabin. Parang talaga kung nasa probinsya sa vibe. Hello po. Shout daw, shout out. So ilang saglit lang, yung free time namin ay in-spend namin magkakagrupo para mag-picture-picture dito sa mga spot na to at gawin yung activity namin na marketing ad. So ito na nga yung sa setup ng Encantadia. Mga nakalahat ni mga palad namin. Kala mo'y para bang may mga brilyante kaming hawak. Shoutout pa sa mga kagrupo ko, Group 8! Pati daw sa mga ito. Pagkayari niyan bumalik ako sa may cabin namin. Nagpahinga ako saglit. Tapos, kumain na rin kami ng advanced dinner ng bandang 5:30 or 5:45 something. Basta mag-aalas 6 na ganun. Baka nasa labas, kuya. 5:30 na pala, tara tayo na tayo. 5:30 na po. Tara pa, peta. Ala, kakain na kami. Mahabang pila pero pasasat makakakain pa rin. After that ay nagkaroon kami ng session for single men. Bukod pa yung session exclusively lang para sa mga single women and sa young couples. Nabigyan po tayo ng opportunity na makapagsalita sa harap to share my insights. Kung paano mo nire-respeto yung inyong ina, ang inyong mga kapatid na babae, at ang inyong mga tiyahin, lola, o maging ang inyong mga pining sa babae, dapat din po natin silang pahalagaan at ingatan.
Nang matapos na yung session namin ay kumain kami ng lugaw, brought to you by Ariscaldo. Wow, Ariscaldo. Nagpahinga lang ako saglit after kumain and nag-swimming na ako. Talagang trip ako ng mga batang ere. Kahit turuan nila akong lumangoy, hindi talaga ako sanay. Oh. Ha? Nako. Titi yan. Pero nga lang sa pretty. Hindi, kaya mo yan. Masasanay ka. Oo nga, gunitin mo lang yan. Walang masama kung di ka susubok. Ay, kaya tayo dyan napapahamak eh. Diyan sa salitang iyan, sisid nga lang talaga. Actually guys, taga-Sagrada ako and yung likod ng bahay namin ay ilog. Pero kahit noon pa mang bata pa ako, hindi na talaga ako nasanay lumangoy. Tinuturuan ako ng mga pinsan ko pero hindi talaga ako sanay. Kasi nga, minsan na rin ako nalunod. Kaya nagkaroon na rin ako ng trauma na mag-swimming on my own. Nang makapag-swimming na at nakisakay sa trip ng mga kapatid na to, naligo na ako para fresh tayo. Nag-night routine na rin ako and sinampay yung aking mga pinang-swimming na damit. Inayos ko na rin yung mga gamit ko para hindi na ako mangarag kinabukasan. So nagaya din yung team leader namin na mag-sharing regarding sa mga natutunan namin, and at the same time ay nag-edit na rin kami. Yung kapatid ni Sir Franco, yung nanguna sa editing ng aming marketing ad. So around 12 AM ay bumalik na kami sa mga kwarto namin at natulog na. Diyan pa lang kayo nagkukumpol-kumpol. Kinaumagahan nag-devotion ako kasama yung mga ka-groupmates ko malapit sa swimming pool. Once in a year ko lang to kasi ito nararanasan kaya sinulit ko na with them. Nag-breakfast na rin kami syempre. Maraming sibuyas yung nakain ko sa adobong baboy, kaya nag-toothbrush ako at nag-mouthwash para fresh ang breath natin. Bago ko bumaba, sumakay nga pala ako dito sa may rocking horse nari para gumaling maski pa paano yung inner childhood ko. Tawag na ba? Wait lang, pinapagaling ko pa yung inner childhood ko. Ha? Iuwi ko. Ha? Bumaba na ako literally and nagkaroon kami ng ice cream. Nagpalaro pa sila Kuya JD and Ate Yayo. What gas do plants absorb from the atmosphere? Ready? Go! Okay, Charles. Like, what gas do plants absorb from the atmosphere? 5, 4, 3. Grabe yung kasabawan ko. Kasi di ako nakapaghanda at marami akong iniisip kaya namali ko ng sagot. Pero okay lang yan kasi ang teacher minsan nagkakamali rin. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ka na magaling. Part pa rin yun ng success, di ba? Ganun talaga to naman. After that, ay nag-session kami with Kuya Bibol. God allows us to go through crisis so that we can have the opportunity to add value to ourselves. We should learn to add value.
We should learn, add value to ourselves. Kaya huwag tayo natatakot sa struggle. Kailangan kaligayahan natin yan. Lord, ano yung tinuturo mo sa akin, Lord? Lord, bakit ako naiipit sa dalawang responsibilidad na ito, Lord? Alam kong gusto mo akong gawing blessing para sa kanila, Lord, pero ituro mo sa akin kung paano. God answers our prayers and gives us breakthrough so that we can have the opportunity to add values to others. Always be on the lookout for both of these opportunities. Take that as the opportunity to add value to yourself and add value to others. And surely, you will be blessed and you will be a blessing. Pagkayari ng session ay nagkaroon kami ng Energizer with Pastora G. And final challenge with Pastor Ike. God gives us success so that we can become significant. Hindi ka magiging significant na wala kang success. Ang unang success na dapat maranasan natin for us to go and make disciples and to multiply ay walang iba kundi yung ating spiritual life. That's why narito tayo sa spiritual retreat natin to eh. Why? Because that is the first success. Dapat ma-overcome natin yung mga kasalanan na dati na nating nagawa, but because of the blood of Jesus, we are redeemed from the penalty of sin. Then nagpunta na kami sa ibaba para sa final photo op. Uuwi na tayo. Uwing-uwi na ang person. Kasi may gagawin pa. De joke. And kumain na rin kami ng sandwich brought to you by Carinderia. Wow, Carinderia. So, uwi na tayo sa Hagona. Sobrang ganda talaga dito sa Lawiswis, Kawayan. Very refreshing ang hangin, kahit mainit. Nandoon yung vibes ng provincial life. Pero overall, sobrang ganda dito. Maganda dito sa Lawiswis, Kawayan. Ang dami kong memories for this retreat. Hindi ko alam kung kailan yung next nito, pero ang prayer ko sa next retreat ay meron talagang team building, yung may outdoor games like tug of war, ganyan. And may bonfire kada grupo para mas memorable. Pero syempre, may touch din ng spiritual fellowship para balance, diba? CBCH Young Adult Committee, baka naman po. Why not, diba? Basta will ng Lord. Until next kwentuhan dito sa Charles Stories, update na lang po tayo sa next episode po natin. Kindly follow and subscribe Charles Studios dito po sa Facebook page, YouTube channel, and TikTok account. God bless us all. Ingat po tayo always. Goodbye everyone!